Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome sa ating math class. Ako ang iyong guro, Ginang Jocelyn C. Zamora. Tayo ngayon ay nasa Aralin 3, Module 2. Ang pamagat ng ating aralin ay paghahambing ng mga bilang hanggang 10,000. Pagkatapos ng ating aralin, inaasahan kong ikaw ay nakapaghahambing ng mga bilang hanggang 10,000. Tayo munang magbalik-aral. I-round off ang mga bilang sa pinakamalapit na thousands. Unang bilang. Tama. Ang sagot ay 2,000. Ikalawang bilang. Magaling! Ang tamang sagot ay 4,000. Ikatlong bilang. Tumpak! Ang sagot ay 6,000. Ikaapat na bilang. Magaling! 8,000. Ikalimang bilang. Tama! 4,000. Pag-aralan natin ang isang maikling kwento. Basahin at unawain. Maaari mo ba akong sabayan sa pagbasa? Tara! Sina Jeff at John ay matalik na magkaibigan. Mahilig silang mangolekta at maglaro ng pogs. Si Jeff ay nakakolekta ng 453 pogs. Samantalang si John ay may 458 pogs. Sino sa magkaibigan ang mas maraming nakolektang pogs? Naintindihan mo ba ang ating binasa? Subukin ko kung tunay mong naintindihan ang ating binasa. Maaari mo bang sagutin ang aking mga tanong? Unang tanong, sino ang magkaibigan? Tama, si Jeff at John. Ano ang kanilang paboritong laro? Magaling, ang paborito nilang laro ay pogs. Ilang pogs ang nakolekta ni Jeff? Tama, 453. Ilan naman kay John? Magaling, 458. Sino sa dalawa ang may mas maraming nakolektang pogs? Tumpak, si John ang may mas maraming nakolektang pogs. Pag-aralan natin ang paghahambing ng bilang. Ilang hundreds mayroon si Jeff? Tama, mayroon siyang 4 na hundreds. Ilan naman kay John? Tama, 4 din na hundreds. So, ibig sabihin, pareho sila ng bilang sa hundreds. Tingnan naman ang sunod na bilang. Pareho po ba sila? Tama, pareho sila ng bilang sa tens. Puntahan naman natin ang ones. Pareho po ba sila? Tama ka, hindi sila magkapareho. Kaya ngayon, paghahambingin natin ang bilang na nasa ones. Kung ikukumpara mo ang bilang na 3 sa 8, ito ba ay mas mababa
o mas malaki o pareho sa 8? Tama. Ang 3 ay mas mababa kaysa 8. Kaya pag pinaghambing natin mga bata, gagamitin natin ang simbolong ito. Ang pogs ni Jeff ay mas kaunti sa pogs ni John. Sa paghahambing ng bilang, maihahambing ang mga bilang gamit ang mga simbolong una, less than. Ito po ang simbolo ng less than o mas maliit o mas mababa. Kung ipakita natin sa ating daliri, gamit sa ating kamay, gamit ang ating kaliwang kamay, ibubuka natin ang dalawa nating daliri. Parang ganito. Kaliwang kamay. Yan po ay less than. Ang sunod naman ay greater than. Kung ang bilang ay mas malaki, gagamitin ang greater than. Gamit po ang ating kanang kamay, ipakita natin ang greater than. Ganyan po siya. Kung ang dalawang bilang ay magkapareho, gagamitin ang equal to na simbolo. Ito po ang simbolo ng equal to. Nagsisimula ang paghahambing sa pinakamataas na place value o sa kaliwa. Tingnan natin ang halimbawa. Paghambingin ang mga bilang na 5,263, 3,345. Paghambingin ang bilang sa thousands. Ang 5 at saka 3. Ang bilang na 5 ay mas malaki kaysa sa bilang na 3. Kaya naman, ang 5,263 ay mas malaki kaysa 3,345. So, ang simbolong gagamitin natin ay tama. Yan po ay greater than o simbolo ng mas malaki. Kalawang halimbawa. Paghambingin ang mga bilang sa thousands place. Pansinin mga bata na dito po ay 2,000. Sa kabila naman ay meron din tayong 2,000. Isunod natin ang hundreds. Mayroon tayo ditong 0. Sa kabila naman ay 0 din po. Isunod natin ang tens. Meron tayo ditong 4 tens. Sa kabila naman ay ganun din po, 4 tens din. At ang panghuling digit ay 0. Sa kabila naman po ay 0. So, ibig sabihin, magkatumbas lamang po ang bilang na ito. Kaya, kung magkapareho ang bilang, ano po ang gagamitin nating simbolo? Tama ka. Iyon po ay equal sign. So, pag pinaghambing natin yung dalawang bilang na yon, ang 2,040 ay equal sa 2,000 plus 0 plus 40 plus 0. Narito ang dapat mong tandaan sa ating aralin. Una, sa paghahambing ng mga bilang, maaaring gumamit ng mga simbolo. Kapag ang unang bilang ay mas malaki o mas mataas kaysa sa ikalawang bilang, ginagamit ang simbolong greater o greater than. Ikatlo, kapag ang unang bilang ay mas maliit o mas mababa kaysa sa ikalawang bilang, ginagamit ang simbolong less o less than.
Kapag ang unang bilang ay pareho o katumbas ng ikalawang bilang, ginagamit ang simbolong equal to. Halika at pagyamanin natin ang iyong kakayahan. Gawain 1. Paghambingin ang mga bilang gamit ang mga simbolong less than, greater than, at equal to. Isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, ikalawang bilang, ikatlong bilang, ikaapat na bilang, at ikalimang bilang. Dadako naman tayo sa gawain 2. Kulayan ng dilaw ang kahon ng bilang na pinakamalaki ang value ng bilang sa lugar ng thousands. Unang bilang, ikalawang bilang, ikatlong bilang, ikaapat, at ikalimang bilang. Para naman sa gawain 3, isulat ang angkop na bilang para maging tama ang gamit ng mga simbolo. Unang bilang, ikalawang bilang, ikatlong bilang, ikaapat na bilang, ikalimang bilang. Narito naman ang iyong gagawin para sa iyong performance output. Buksan ang Google Forms sa Google Classroom at isagawa ang nakasaad na gawain. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!